Bigo ang Amerika at Iran na magkaroon nga po ng kasunduan sa kanila pong peace talks noong pong weekend. Kaya naman ang mga magaling na solusyon ng Amerika para tugunan po ang tumitinding tensyon sa rehiyon ay magpadala ng karagdagang puwersa para umano harangin ang mga barkong maglalabas-masok sa may Strait of Hormuz. At matapos nga ang negosasyon, sinabi po ng Amerika na hindi pumayag ang Iran na itigil ang nuclear program nito at buksan po ang Strait of Hormuz. Nagbabala din po si US President Donald Trump sa ibang mga bansa na huwag magbayad sa Iran para lamang makadaan sa international waters. Pumalagho naman ang Iran sa bagong banta ni Trump. Kung aatake daw ang Amerika ay handa raw silang gumante. May tuturing din daw na paglabag sa napagkasundo ang 2 linggong ceasefire ang muling pagbabanta ni Donald Trump. Sa iba pang mga balita, matapos po ang 6 na linggong sunod-sunod na taas presyo, heto na nga po makakatikim ng kaunting ginhawa ang publiko sa rollback sa presyo po ng produktong petrolyo. Ayon po sa Department of Energy o DOE, hindi bababa sa 20 pesos and 89 centavos ang rollback sa litro ng diesel. 4 pesos and 43 centavos naman sa kada litro po yan ng gasolina at 8 pesos and 50 centavos sa kada litro ng kerosene. Ito po ang unang beses na bababa ang presyo ng produktong petrolyo simula ng sumiklab ang gera ng Amerika, Israel at Iran. 41 days na yan. So ngayon lang po ang first time na bababa ang presyo. Ang rollback na yan, wala pa sa halos 100% itinaas ng presyo ng langis sa mga nakalipas na linggo. Samantala po naman sinuspinde ni Pangulong Marcos Jr. ang excise tax sa kerosene at LPG. Ito'y dahil daw sa 3 pesos at dahil dito'y 3 pesos and 36 centavos ang mababawas sa per kilogram ng LPG. Katumbas yan ng halos 37 pesos na tapya sa per tangke. Na yun nga po, 11 kilogram. Halos 6 pesos ho naman daw sa kada litro ng kerosene. Paliwanag po ng Development Budget Coordinating Committee, karamihan sa kumukonsumo ng kerosene at LPG ay yung mga nasa laylayan at middle class. Kaya sila daw po ay makikinabang dito. Makakatulong din daw po sa mga maliliit na food business. Ayon po naman yan kay Congressman Rolando Valeriano na Vice Chairperson po ng House Committee on Ways and Means. Humingi naman po ng paumanhin si Interior Secretary John Vic Remulla sa lalaking pinagmulta dahil walang damit pang itaas habang naghahalo ng semento sa harap po ng kanyang tahanan. Inamin po ni Remulla na hindi naging malinaw ang pagpapatupad ng nasabing patakaran. Biyernes nga po ng umaga ng masapul sa CCTV ang biktima na walang damit pang itaas sa Eskinita po yan sa Barangay Addition Hills, Mandaluyong City. Binubuksan niya ang isang sako ng semento nang magdatingan ng mga tauhan ng barangay at pulisya. Sinubukan pa raw ng lalaki na makiusap dahil nasa labas lamang siya ng kanyang tahanan pero hindi siya pinagbigyan ng mga ito. Plano ngayon ng kalihim na personal na puntahan para makapagpaliwanag at makahingi ng pangunawa sa lalaki. Aminado po ang kalihim na mayroon silang mga pagkukulang sa pagpapatupad ng programang Safer Cities Initiative. Muli po namang tinabla ng Pangulo ang mga kumakalat na chismis na malubha ang kanyang kalusugan. Bago pa man daw po humarap sa media, tila nagpakitang gilas na sa kanyang pangangatawan ng Pangulo. Sa harap po ng kamera ay masigla at energetic si Marcos Jr. at nagawa pang mag-jumping jack. Pagkatapos po ng press briefing ay nagawa pang mag-jogging ng Pangulo. Sabi po ng Pangulo, halos 3 buwan na ho nakakaraan mula nang huli siyang magpunta sa ospital para nga sa clearance ng kanyang diverticulitis. 2 gamot lang daw ang kanyang iniinom. Ang kanyang maintenance para po sa gout at hypertension. Sa ngayon po'y diretso lamang daw sa trabaho si Marcos Jr. sa kabila ng patuloy na paninira umano sa kanya. Ayos nakita mo si Maricel, nandun din sa gilid, tumatakbo-takbo. Kaya kahapon, pag-record ng video ni Maricel, humahapo pa eh. Hinahabol yung kanyang hininga. Oo, ayun. Okay. Ayos. So, ang tanong ko kay Presidente. Ano? Okay. Pangulo, Pilipinas, may reseta ka ba? Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph
At pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.